Tita L. Magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig sa 105.9 True FM. Matagal ko nang gusto ang lalaking itatago ko na lang po sa pangalang Armand. Hindi lang akong nagpapahalata, Tita L, dahil baka sabihin sa lugar namin na ako yung naghahabol sa kanya. Sa lugar pa naman namin, isa lang makaalam. Ay, naku, kakalat na sa buong paligid. Ang matagal ko nang minimithi ay natupad dahil mismong si Armand ang nangligaw sa akin. Lagi niya raw akong pinagmamasdan ng patago sa tuwing dumadaan ako sa labas ng gym kung saan siya nagpapapawis at nagpapalaki ng katawan. Ngunit tutol dito ang aking mga kaibigan, Tita L, dahil may nakalap silang chismis na si Armand daw ay hindi seryoso sa mga babae at mapaglaro lang ng damdamin. Alam mo yon, Tita L, siya yung tipo ng payami lang yung ginagawa sa social media, yung laging nag-reflex ng katawan niya. Hindi po ako nakinig sa aking mga kaibigan at syempre, dahil gusto ko siya, sinagot ko po si Armand. Naging maayos naman ang relationship namin, Tita L, at hindi nagtagal ay isinuko ko ang aking sarili sa kanya. Sa ilang buwan naming pagsasama, nanatiling loyal sa akin si Armand at wala naman ako nakikitang kakaiba o may tinatagpong babae. Doon ko napagtanto na mali ang tingin ng aking mga kaibigan sa kanya. Ngunit, ako'y nagtataka, Tita L, dahil lagi siyang may mga bagong gamit na mamahalin. Branded na sapatos, relo at cellphone, ganun hindi naman kalakihan yung sahod niya sa kanyang trabaho. Ay, isang kaibigan ang nakapagsabi sa akin na nakita niya itong si Armand sa isang mall na may mga pinamili at may kasamang Becky. Siyempre dahil mahal ko, Tita L, patay mali siya ako sa una dahil kaibigan lang niya yon. Yun yung iniisip ko. Pero hindi rin ako nakatiis at pinaamin ko po siya. Hindi na ni Armand na itago ang katotohanan. Inamin po niya na may kafling siyang vadeng. Dahil hindi ko po matanggap, Tita L, hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha. At habang ako ay humahagulgol, aba, makikipaghiwalay sa akin. Maghanap raw ako ng iba kung hindi ko siya tanggap. 4 na buwan na ang nakalipas. Pagkatapos akong hiwalayan ni Armand, ngunit ramdam ko pa rin ang sakit. Sana nakinig ako sa mga kaibigan ko nung una pa lang. Hanggang dito na lang po, lubos-lubos na nasaktan. Jeline. Hayaan mo na, Jeline, na hindi kayo nagkatuluyan. I know how it hurts. Although hindi ko napagdaanan yung ganyang klaseng sitwasyon. Pero alam ko kung gaano ka nasaktan sa nangyari sa'yo. Pero maigi na rin na ipinagtapat niya sa'yo yung katotohanan. Maigi na rin na kahit na saglit pa lang kayo, medyo nalihis ka nga lang dahil isinuko mo na yung sarili mo sa kanya, pero hindi rin naman maitatama ng isang mali ang isa pang mali, hindi ba? So mas maigi siguro na
magkahiwalay na nga lang kayo. Kesa naman sa, kaya mo ba? Hindi mo nga tanggap eh. At saka, wala lang, marami pang iba dyan na guys. Kung gusto mo naman ng payami, magpunta ka ng gym. Marami rin mga payami doon. 'Di ba? Kung ganoon din lang naman ang habol mo. Pero, ang pinakang wish ko sa'yo, sana matagpuan mo na yung payami na yummy rin magmahal. Hindi ba? Yun ang goal natin. Hindi yung payami lang pagkatas iiwan ka si Eric katulad nitong Borta na tong walang kwenta. May jowa palang may finifling-fling palang vadeng. So, mas okay na yon na you're better off now as single. And let your heart heal first. 'Di ba? At isa patunayan mo sa sarili mo na hindi ko mo mahal na mahal mo, kukonsintihin mo lahat ng bagay sa kanya. Okay? So, tandaan mo, isang araw, sana makahanap ka ng boylet na yummy rin magmahal. Ice cream yummy. Ice cream good. Okay?